Welcome back mga amig sa Buhay ng Salita TV. Greetings. So sa araw na ito, meron tayong papakita ng mga mutya na galing kay Bro Ano. So ito po ay kanyang pinalilimusan. Although magkaiba kami ng paniniwala regarding sa mutya, pero I respect this person. It's because itong taong to ay may ability siya na kaya niyang i-identify ang isang bato o gemstone kung meron ba itong nananahan na elemento sa loob o wala. At pwede din niyang lagyan ng espiritong gabay ang mga gemstone. So kung kayo mga migs may mga ability o kaya nyong aurahan ng mga gemstone o mga mutya, so kayo nang bahala, pwede nyong aurahan yung mga makikita nyo dito ngayon sa video ito. Ang unang agimat na pinakita ni Bro Ano ay ang tinatawag niyang mutya ng tubig. So ito po ay ayon sa kanya, may ability na kayang protektahan ang isang tao laban sa mga masasamang tangka at sa mga black magic. So ito din po daw ay nagbibigay ng positive aura, kaya siniswerte yung taong may tangan na ganito. And para sa akin naman, parang kahawig siya ng clear quartz crystal which is known for spiritual healing. Liso sa mangga, bro. Mutya, liso sa mangga. Original ni. Liso sa mangga. Ito po ay buto ng mangga na naging bato. Parang naging petrified siya eh. So, according sa paniniwala ni Bro Ano, ito po ay nagbibigay ng swerte sa isang tao. Lalo na kung meron kang tindahan. Pwede mo itong magamit na parang amulet mo, pang-akit ng tao at ilagay mo ito doon sa kahaan ng pera. Batong uling, bro. Nga rubber. Rubber ni siya nga batong uling. Gwapo kayo ni rubber. Batong uling nga rubber. Kung titignan natin, para siyang basalt basalt stone kasi black na black siya. Pero hindi ko pa ito nakita ng personal. Para kay Bro Ano, ang tawag niya dito ay batong uling. So, para siyang na petrified na charcoal. So, parang ore na rin ito eh. So, ito po isa sa mga malakas na pang-depensa daw, pang kontra sa mga black magic, sa mga kulam, barang. At ito din ay nagbibigay ng lakas sa katawan. Kung titignan naman natin yung ibang aspeto, kung ito ay isang basalt stone, so meron din itong energy na sumasalo ng negative energy. At meron din itong ability na mag-a-absorb ng negative energy kung ito ay isang basalt stone. Ano kung mutya sa nangka, bro? Hagtik kayo. Payugat-ugat ba? Original mutya sa nangka. Liso. Nangka. Tulad ng isa kanina mga migso, ito din ay nagpetrified na buto. Yung kanina ay sa mangga, ito naman ay sa langka. So nakuha niya ito sa isang langka na meron siyang buto which is naiiba sa lahat. Parang bato na siya i-compare sa mga kasama niyang nandoon sa loob. So sa paniniwala nila ay meron itong angking kapangyarihan o energy. Bago naging manggagamot kasi itong si Bro Ano ay dati itong antingero. So sa paniniwala niya, ang anting-anting na ito ay isang good luck charm. Kung meron kang ganito, parati kang naliliwas sa mga masasamang pangyayari sa buhay. Tapos maganda din ito sa hanap buhay. So nabibigay ito ng magandang energy o nag-aakit siya ng mga positive energy papunta sa iyo. Kidlat, bro. Lusaw kayong kalayo. Sunog kayong kalayo. Sunog kis kayo ang kidlat. Pangil mo ni. Sunog kis kalayo.
basic explanation ni Bro Ano at sa pagkakaintindi ko rin, so ang mga batong kidlat para sa kanila yung mga bato na biniyayaan ng Ama. Isa siyang espesyal na bato na tinamaan ng kidlat para i-charge yon ng kapangyarihan. So parang may voltahe siya sa loob. Ito ay sa paniniwala ni Bro Ano as antingero. Itong isa ay batong kidlat din daw. Ito rin ay charge ng nature energy. Yung essence niya sa loob, isa sa nagpalakas noon ay yung pagtama ng kidlat dito. Ito ding isa, batong kidlat din daw ito. Parang pangil yata to o ngipin ng kidlat. So tulad din ng isa, lusaw ng lusaw siya nung tinamaan siya ng lightning. Kaya nagkaganon yung kulay niya. Ang tawag naman ni Bro Ano dito ay mutya ng lupa. Ito daw ay pangontra sa mga kulam, barang, at mga sidekick attack. So nakukuha ito sa ilalim ng bato. Napag-usapan kasi namin to nung nag-interview ako sa kanya. So yung malaking bato, binibiyak mo, tapos meron ka makikita na ganyan sa loob. So para sa kanila, kinoconsider nila yun na mutya. So meron yung espiritong gabay sa loob. So ito pa mga migsa, ito yung isa sa mga collection niya ng mga pangil ng kidlat. Merong puti, meron ding isa yung black. Para sa akin mga mix kasi yung black, maganda yon. It's because yung black kasi na gemstone, nag-absorb yan ng negative energy. Ito namang brown ay pang-grounding. Ito namang isa mga mix ay petrified wood. So, kahoy na naging bato. So, mga migs, kadalasan sa mga mutya na yun ay pang-protekta laban sa mga masasamang tangka at sa mga kulam, barang at sidekick attack. Mga migs, kung meron kayong mga kwentong kababalaghan o kung kayo ay isang manggagamot na meron kayong mga pinalilimusan na gamit, so pwede ko kayong interviewin. Pakita natin dito sa mga viewers kung ano yung meron kayong tinatago dyan na mga kakaibang mga bagay. At kung kayo naman ay may kakaibang estilo sa panggagamot, so baka pwede ko kayong interviewin para mabigyang linaw yung mga taong naguguluhan pagdating sa iba't ibang aral. Ang nagbasbas po niyan ay si Bro Ano, yung may gawa ng stainless na habak. Pero kung gusto niyo naman ng all around na, so much better na yung stainless na habak yung kunin nyo kay Bro Ano. So message na kayo sa akin kung meron kayong kursonada sa alinman sa mga ito.